Magandang umaga mga kabahagi. Welcome po dito sa ating programang Pamumuno 2025. Muli, ngayong isang linggo na naman tayo magkakasama upang himayin ang mga adhikain at plataforma ng mga tumatakbo ngayong May 2025 elections. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. So ngayon, Tata Ben, another interesting guest po ang ating makakasama today, this Monday. And ito, tamang-tama, ito, nakahanay ito sa aking advocacy, which is health, di ba? Oo nga, health ito eh. Opo, yan ang forte natin. No? At siya po ay, ito ang mga background. Ako, interesting, mga kabahagi. Siya po ay isang Filipino nurse and health activist. Graduate po ng Far Eastern University Institute of Nursing at take note mga kabahagi, nagtapos po siya ng cum laude. Nakamit po niya ang kanyang master's. Met. Yes, Tata Ben. Mukhang itong guest natin isa sa iilan na lamang ng mga nurses natin na nandito po sa Ayun Pilipinas. Ayun nga Oo, nag-aalisan na. Nag-aalisan na mga nurses. Okay. Siya po ay naggamit ng kanyang Masters in Public Health sa University of the Philippines. Ayan, Manila Open University. At nagtapos noong 1983 at naging daycare nurse muna, no? Sa Philippine Nurses Association. Nagsilbi ding Education Committee Coordinator ng National Democratic Mass Organizations Alliance of Health Workers taong 2009 to 2015, mga kabahagi. Siya po ay naging convener and founder ng nagkakaisang nurses sa hadikaing reforma sa kalusugan or NARS ng Bayan. Siya po ay naging Secretary General ng Philippine Nurses United at ngayon po mga kabahagi, no, siya po ay tumatakbo bilang senador sa ilalim ng Makabayan Coalition. Mga kabahagi, let us welcome dito po sa ating programa Senatorial Candidate Jocelyn Nars Alin Andamo. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po, Sir Ben, Ma'am Met, at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga at marami pong salamat sa inyong pag-imbita. Isa sa mga hindi controversial kung hindi kapuri-puri. Ay, salamat. Kapuri-puri na naging performance ng ating guest po ngayon, Met. Yes. She was one of those few who voted against the privatization of public hospitals. Ayun. Tama po ba yun, ma'am? Opo, tama po. Bakit po ninyo pinigilan? Maraming taon po yun kasi merong mga attempts po yung ating government na i-privatize ang ating mga public hospital. Public hospital. Opo, tulad po ng Philippine Orthopedic Center, yung Fabella Memorial Hospital. Ito po ay mga ospital ng ating mga kababayang mahihirap. Masasabi nating ospital ng bayan. Yes. Di po ba sa ortho, yung ating mga problema sa buto at mga muscular problems po natin. Ang Fabella ay ospital na paanakan po ng masa. Kung ipa-privatize po natin ang public hospital, hindi na po natin ma-afford ang medical services. Magmamahal po. Lahat po ay may singil. Sa ngayon po, problema pa rin po yan. E di lalo na po kung i-privatize natin. Dahil lahat po ay may singil na. Hindi kakayanin po ng ating mga kababayan. Ano kayo mangyayari niyan, Ma'am Alin, no? Na-privatize na po ang Fabella. Naku, babayaran na po ang lahat ng mga ang panganganak po ng ating mga kababayan. Lalabas pa kayo yung bata. Baka biglang lalabas pa naman. Baka sa labas na lang ng Fabella lumabas yung bata. Alam nyo, sa kada araw, ang dami pong nanganganak sa Fabella. Yes, I know. Napunta na po ako dun eh. Nurse Alin, ang pinakamaganda sa Fabella, by the way, hello kay Director Ilem. Sige po. Ang doon, ang kaganda, alam niyo yung mga special cases, Opo. lalong-lalo na yung bang mga yung ma-abort
no? 'Di ba? Kayang Kaya po nila magagaling ang mga doktor Opo, magagaling doon. naman po ang ating mga doktor at yung Oo. serbisyo natin. Experts talaga sila sa panganganak. Pero Nurse Aline, ang dinig ko, ang NKTI, ano na, kalahati na. Kumbaga, Semi. yes. Na-privatize na. Semi. Semi-private. Semi. Oo. Kaya pala nung huli Oo. namin pagpunta ko doon, Ma'am Opo. Alin. Opo. Aba, akala mo ba yung wala daw pong kwarto na? Naubusan na. Tapos Naubusan na po. Ang Oo. ibinigay po Mahal sa po. amin, pasensya na ako kayo, ito na lamang po natira. Magkaano po ang isang araw po dyan? 6,500 Per po. day. Napakamahal. Per day. Per day. Opo. My God. Oo. Kasi po ang NKTI ay GOCC, yung Government Owned and Controlled Corporation, na meron din pong masasabi nating mandate na kailangan po nilang mag-generate ng pondo para sa pagtakbo ng ospital. Hindi na po sapat ang budget. Sa katunayan po, isa sa ang NKTI na nabawasan po ng budget ngayong taon. Yun po yung problema din natin sa kalusugan, yung palala ng palala po, yung paglaki ng budget cut sa kalusugan, no, sa public health. Kaya yan po isa sa ating tatrabahuhin na magkaroon ng sapat na pambansang health budget. Kasi hindi na po ma-afford ng ating mga kababayan. Gusto po natin na libre, dekalidad at kumpleto po ang serbisyong pangkalusugan hanggang baryo po. Na hindi na tayo mag-aalala na pag tayo magkasakit, paano tayo makaka-afford bumili ng gamot? Paano yung pagpapa-check up? Paano yung pagpapa-hospital dahil kailangan ng bayad? Pag pumasok ka sa emergency room, maraming requirements, maraming hihingin sa'yo. Ang pangarap natin na pagpasok sa mga public hospital, well taken care of na po tayo, no? Wala na tayong babayaran. Walang conditionalities na kailangan mo magpakita ng card ng ng hahanapan ka ng membership ng ganito, guarantee letter, certificate of indigency. Kahit yung sinasabi na meron tayong malasakit program, nasaan ang tunay na malasakit? Kung kailangan patunayan mo ang maraming bagay. Nasa ICC daw po yun. Hindi, tsaka napakahaba, ma'am. Opo, Napakahaba ng pila. Pila, Di ba dito sa mahaba. may bandang Malacanang may malasakit dyan? Diyan kukuha. Madaling araw palang tatabin. Ikaw ay kailangan nakapila Totoo na. po yan. Dahil sobrang haba. Kahit po sa mga OPD ng mga public hospitals natin, Oo. alas 2 ng madaling araw, alas 3, nakapila na po sila. Kasi may cut-off po. Tama. Para Oo. makasama Parang ka doon alas sa 10, cut-off. after 10 Opo. o'clock, hindi na sila tatanggap. Opo. Ibig Diba? sabihin nun, kapos ang ating serbisyo. Oo. Kulang po sa personnel, kulang po sa Ma'am, serbisyo. hindi kapos sa serbisyo, hindi sana, no? Kapos sa budget, hindi rin eh. Ano It po ang can mas- never be that mawawalan po ng budget ang ating gobyerno Tama para po. sa kalusugan ng taong bayan. Opo. Priority yan eh. Yun nga po ang issue, yung prioritization. Prioritization of the health of the citizenry. Yan naman po talaga ang dapat pong gampanan ng ating ating gobyerno. Kanya, gobyerno. Ma'am Alin, pwede ba dali-dalian ninyo? Punta ka na. Para mapabilis itong mga Opo. kailangan dito ng taong Sana po bayan. may luklok na tayo para maging senador ng bayan. Oo nga po, Yan. kailangan Na because may nurse sa Senado. yes, it is not true that we do not have the budget. Opo, totoo po yan. Hindi po totoo na wala po tayong budget. Ang problema po, sa budget po natin, napupunta kay congressman ganito, congressman ganon. Oo. Sus Mariano Garapon. Naging malusog po yung bulsa nila. Ang lulusog ng bulsa ho nila, pero yung mga kababayan hindi yung natin- kababayan natin ang naging malusog. Nakakalungkot, di Di po ba? ba? Opo. Oo. Oh my goodness. Pero eto nga, di ba, yung mga nangyayari, nadinig natin ang PhilHealth na yung pondo nila mga unused, tapos na i-allocate na lang sa ibang Unprogrammed unprogrammed, di appropriation. ba? Wherein kailangan natin, no? Nang para sa kalusugan. Ewan ba, bakit ganon, no? Tutol nga po tayo doon sa pagkuha ng quote-unquote excess funds ng PhilHealth. Kasi yun po ay pera ng taong bayan na dapat gagamitin sa kalusugan ng taong bayan. Nag-contribute ang taong bayan. Opo, premium payments po Premium yun payments ng po mga yun eh. contributors. So, kailangan gamitin sa health. No po. Kung ginamit mo yun, kinuha mo sa National Treasury, hindi na natin alam kung saan dadalhin. Panahon pa naman ng eleksyon at kampanya. So, nako-question po natin yan na mapupunta po sa mga
politiko yung yung pera na dapat sa kalusugan. Kung kayo po'y maluklok, ma'am, dyan sa Senado natin, kayo po ba, talaga gagawa po ba kayo ng paraan para Opo, ang panukala po may natin. ibalik? Opo. Ibalik Maibalik yung nakuha. 60 billion, may ano? pag-asa pa ba? Ang natitira po is 29.9 billion. Hinahabol pa ho natin yung third tranche na 30 billion. Yes. Yes. Pero supposedly, hindi pa yun nagagalaw. Pero syempre, nakaipit na yan. Nakaipit na eh. Oh. Nakakandado na. Correct. Pero hinahabol pa natin sa Supreme Court na manindigan po sila doon siyempre sa kapakanan ng mamamayan. Gagawa po tayo na dapat ng paraan. Unang-una po, pera po yan ng taong bayan, contribution yan ng mga kababayan natin, hard-earned money yan, na dapat mapunta sa kanilang kalusugan. Mabalik sa PhilHealth, at ang PhilHealth, dapat baba sila ng singil, hindi magtaas. No? At dapat magdagdag sila ng benepisyo para sa mga members ng ating PhilHealth. Kasi problema po, ayon sa UHC law, 5% ng income ng kada manggagawang Pilipino at empleyado ay kinakaltas na, mandatory po yan. So pag sumahod na tayo ng sweldo, wala na tayong magawa, nakaltas na. Nakaltas na. Yung 5% ng income natin. Ang problema natin, regardless kung gaano katagal tayong nagbayad ng premium payments, pag nagkasakit tayo, halos 10% lang ng hospital bill ang nako-cover ng PhilHealth. Oo, the rest is a shoulder pa rin ng mga members. Kaya, maliit lang. Opo, kahit sa study ng UP School of Economics, talagang 44% ng total health expenditure ng ating bayan ay out-of-pocket expenditures. Ibig sabihin, galing sa bulsa ng karaniwang mamamayan sa kalusugan po. So, ibig sabihin, hindi effective ang PhilHealth sa pag-cover ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Alright, titignan po natin ang lagay ng mga hospital natin sa buong Pilipinas, lalong-lalo mga public hospitals. Mga malalayo, yung mga nasa probinsya, 'di ba? At saka yung area where there are specialized doctors sa mga probinsya po natin. Mukhang wala po tayong mga specialized doctors eh. Opo, Puro mga general medicine, mga ganon. Kulang po. Usually, nasa syudad po sila eh. They are here. Opo. Nandito sa Metro Manila. Kahit sa probinsya, kung meron mang city, nandun din sila sa city. Nasa city. Kaya ang nangyayari po, pag kailangan ng operasyon or specialized care ng ating mga kababayan mula sa baryo or sa liblib na probinsya, they have to go to the city at sa Manila and spend so much more. Naku, marami tayong nakikitang ganyan, ang kaso. Anyway, mga bagay na kaakibat pa nitong mga binabanggit ng ating guest for today ay ating tututukan sa pagbabalik, mga kabahagi ng Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, so eto tataben, balikan na natin ang iba pang mga mahalagang issues. Kasama po ang ating tinatampok for today, Senatorial Candidate Jocelyn Nars Alin Andamo. Gusto ko malaman, Met, from the experience of Nars Alin. Alin, yan. Ano po ba ang sitwasyon sa mga public hospitals ngayon? Sa ngayon po, ang ating mga public hospitals ay kulang na kulang ang serbisyo. Kung mapapansin nyo, yung iba po ng mga pasyente natin ay nag-share sa isang kama. 2 pasyente o 3 pasyente sa isang kama. Dahil kulang na kulang po ang kama, ang pasilidad, ang mga equipment, supplies at gamot. No? Ito po ay reflection lang ng kakulangan ng budget pangkalusugan. Kaya po, napipilitan ng ating mga ospital na mag-generate ng pondo. Kulang ng serbisyo, pero maniningil pa po tayo sa mga tao. Kahit yung mismong pagpa-check up po, ay nagbabayad na rin ang mga kababayan natin. Opo, may sinasabing blue card o kaya white card. Ibig sabihin, bibili ka pa ng, magbabayad ka pa ng ang problema ng mga kababayan nga natin, yung mismong pagpunta sa ospital, wala nga silang pamasahe. How could this be remedied? Alin? Paano ba talaga ang tugon dyan? Ang number 1 po kasing plataforma natin, dapat meron po tayong libreng gamot, libreng pagpapagamot. Ito po ay mangyayari lang kung meron po tayong sapat na budget pangkalusugan.
Ang rekomendado po ng World Health Organization, dapat 5% ng gross domestic product. Nung kinumpute ko po yan, inaral po namin, dapat hindi bababa sa 1 trillion pesos ang budget natin sa national level para sa kalusugan. Sa public health po. Pero alam nyo po kung magkano, nag-budget cut pa tayo this year, 2025. Imbis na i-increase, 270 billion pesos po. Ang kinaltas. Hindi po, yun na po yung amount. Yun na yung totoo, Opo. yung budget. Nung kinumpute po namin, kada Pilipino, kada araw, ang Magkano? budget lang ng pamahalaan sa atin ay 5 piso. Naku. Ganon lang po kaliit. Parang kulang pang Really? How pambili they ng regard the Pareseta. Filipino? Mababa ang value o Nako. priority Yes. sa atin. Masyadong naman po yata Kaya po. mababa. Oo. Opo. Pero, Nurse Aling, kanina binanggit mo yung tungkol sa gamot, no? Na kulang tayo sa gamot. Yun din ang napapansin ko, no? We have relatives na mismong nasa public Hospital. hospitals na minsan yung yung pasyente ang bibili ng ultimo Re-resetahan. syringe, Opo, tatabin, bibilin mo. pang-inject, gagamitin, bibilin, 'di ba, yung mga tubings. Pero ito, Nurse Aline, bakit meron pa rin mga balita tayo naririnig na merong naitatapon na mga gamot kasi nag-i-expire? Yan nga po, Oh. nakakalungkot. Is that true? Oo. Opo, nakakalungkot at nakakagalit. Kasi Oo. may mga gamot po tayo, halimbawa, nadala sa health center o kaya sa rural health unit. Dahil po devolve ang ating healthcare, hindi po yan na nakikita sa overall po. No? Dapat merong national agency tayong namamahala. Pero sa kasamaang palad ang health po ay nagagamit ng local government units to their own motives lang. Halimbawa, kung panahon ng election, Mag-medical mission sila. Mag-medical mission So sila. hindi din-distribute yung talagang gamot na kailangan ng taong Parang bayan. At that time, At the time they need it. Yes. Opo, pati yung procurement ng medicines, hindi ko ano yung relevant sa health needs. Pero kung ano yung bidding na nanalo doon sa local government unit. Grabe naman yan. Hindi po depende sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Yun po, ang problema natin din sa devolution kasi na-devolve po yung healthcare. Unlike the education po, DepEd po ang namamahala yan hanggang barangay. Oo. Hindi po sila devolve. Pero ang healthcare po, isang problema natin, yung devolution. Pero di ba yung devolution from national to local, di ba? Opo. Ang nangyari, in principle, maganda po sana kasi may decentralization. Oh, decentralization Kaya lang, yun eh. Opo. Kaya nga lang, with the setup natin ngayon na malakas po ang political patronage, tapos wala pong capacity ang karamihan sa LGUs natin in terms of finance and resources, hindi rin po sila nakakapagbigay kung ano yung pangangailangan ng ating mga kababayan. O baka naman, Ayun. mas corrupt yung mga local government officials. Meron din na. pong Meron ganon. Nalalagyan. Lalo kung bidding yan. Baka nga wala ng kasama bidding. Opo. Kasama rin po yan sa ating programa. Yung renationalization po ng healthcare. Kasi sa mga nurses at mga doktor, marami pong mga hinaing din tungkol dyan. Kasi nagiging biktima po sila ng patronage. Ano po, kung hindi, sabi nila, kung hindi ka raw kakulay, hindi ka paborito no, ng local. So, madali po silang basta-basta maalis. So, Yes. marami po kaming nurses na job order nurses lang or tinatawag na wala ho silang plantilla. Oo. So, pag nagbago po ang administrasyon, yung pwede silang executive sa maalis. lokal, madali po silang matanggal. O kaya po, ang kanilang kontrata ay 3 months lang, 6 months lang. Contractual, Sinong oo. magtatagal na nurse kung contractual po dito sa ating bansa? Di po Is ba? there a possibility that in the next pag-resume ng Kongreso ng kanilang sesyon, after the election na, bago na, kayo na po yun. New set. Sana Oo. po. Kayo na po yung Sana po. ha? Is there a possibility na talagang makapaglagay po tayo ng sapat na pondo para sa health natin? Is there a possibility that other congressmen will agree? How will you do it? How Paano is pa going to yun? be done? Diba? Parang, na i-convince ang mga iba pa. Kukumbinsihin po natin yung isa pong panukala natin dyan na gagawin. Dapat merong automatic health allocation. Kung meron tayong automatic debt repudiation na 20% ng national budget, automatic Kukunin. po, napupunta yan sa debt servicing, di Is po that ba? Opo. Ang laking porsyento. Grabe no? 20% of Opo. national budget? Opo. Debt servicing?
kailangan po ang gawin natin yung sa kalusugan ang i-prioritize Exactly. natin. Di ba? Oo. Yun po. At saka 100% ng sin tax dapat mapunta sa National Health Budget. Kaya kayang-kaya po natin i-allot ang sapat na budget kung may political will. At syempre po kasama yung legislation yan. Kailangan makagawa tayo ng panukalang batas na i-aproba po ng Kongreso at ng Senado. Ito po ba kasama po dito sa tinatawag na pagbibigay ng subsidiya Yan Ng po. sa gobyerno. PhilHealth, halimbawa? Yes. Po. Yun pong subsidy ng PhilHealth ay kailangan meron din po, no? Parang meron lang po tayong sinasabing transition. Kasi ang PhilHealth po, hindi siya yung tugon sa health needs po natin. Pero habang nandyan po siya at makakatugon siya sa ilang pangangailangan ng ating mga kababayan, eventually gusto natin, kung libre naman ang serbisyong pangkalusugan, mawawala na po yung PhilHealth. Kasi ano pa ang use kung libre naman ang serbisyo natin? Mabibigay naman. So meron tayong nakikitang transition period po habang hinhurdle natin yung adequate po talaga na budget para sa kalusugan. Yung PhilHealth po may papel pa. Pero Yes. eventually, kung nabibigay na natin ang serbisyong pangkalusugan na libre, kompleto, at dekalidad. Ibig ko sabihin, hindi lang basta libre, Well pero provided baka talaga. mamaya wala namang kalidad yung serbisyo natin, di ba? Di ba? Oo. Meron din po kasi mga LGUs na nagmamalaki, libre ang serbisyo gamot, namin oo. sa ospital. Pero tingnan mo naman yung kalagayan din ng ating mga pasyente, Tama. ang kalagayan ng mga nurses, Oo. hindi rin po ganun kaganda. Pero ito, Nurse Aline, ano ba talaga ang... Kasi naguguluhan na ako parang yung PhilHealth tsaka malasakit, parang pareho na siya na ano ba? Ano bang... Saan ba dapat talaga tumakbo ang taong mga bayan? Ang malasakit po ay parang same program po yan na dati nang binibigay ng ating gobyerno. Ginawan lang PCSO. Opo. Ginawan lang nila ng isang one-stop shop sa isang ospital. Oo. Pero same services, nakulang din po sa ating mga tao kasi sobrang daming haba ng pila at Yan. ang dami mong requirements na dapat i-fulfill. At Yes. sinasabi po natin, hindi tayo po bilang Pilipino, may karapatan tayo sa kalusugan. Ba't kailangan pa natin ng napakaraming conditionalities Ako at nga po, requirements? Paano bang mapapaikli ang proseso ng paghihingi ng benepisyo Yun nga po. sa healthcare? Kailangan po, kung may sapat na budget po ang pamahalaan sa ating mga public hospital, hindi na natin kailangan hingin patunayan sa bawat Pilipino na siya ay mahirap, hindi po ba? Dapat bawat Pilipino, dahil Pilipino ka, may karapatan ka sa serbisyong pangkalusugan. Hindi mo na kailangan patunayan na ikaw ay nagbibilong sa mahirap na populasyon, di po ba? Dahil Pilipino ka, may karapatan ka sa serbisyong pangkalusugan. At bawat isa sa atin, mahirap o mayaman, nagbabayad po tayo ng buwis, di po ba? Yeah. May direct tax at indirect taxes tayo eh. May nadinig po akong Opo. pasyente ho, ma'am, at siya yung pamilya niya. Ang haba-haba daw po ng pila sa malasakit at kinakailangan pumunta ka sa malasakit dahil nandun daw po yung tulong ng gobyerno. Oo. Pero ang tanong po niya, bakit po ako pupunta pa kay Senador Bongo? Opo. Ito di po ba ito gobyerno? Bakit po ako pupunta kay Bongo? Ano po ba si Bongo dito? Bali po, idinikit niya lang yung pangalan niya doon sa malasakit program. Magalit sabi ho, hindi sa kanya yan. Hindi po kanya yun. Hindi sa kanya yan ho, mga kababayan ko. Pera po ng taong bayan po yun eh. Exactly. Yun nga po, nagkakaroon ng misconception. Naakala ng mga tao kay Bongo. Senator Bongo yun. Hindi po po. ba? Hindi Yun po ba? Hindi. Tama po yung paglilinaw nyo. Parang ano yun Dahil eh, pondo di ba po yun inalis ng na? taong bayan. Kaya Di ba yung- pera rin natin. Ang pagkakaintindi ko, Tata Ben, kamukha na banggit mo kanina, yung PCSO, yung dating pinupuntahan ng mga kababayan natin may hirap na Oo nga, dyan sa kinuha din. PCSO. Yung budget po yun na nanggaling yun. sa PCSO Opo. eh. Oo, Opo. yun na yun. Eh, no? Kinuha din po At niya. hindi po budget ni Mr. Bongo ang sa ang malasakit. malasakit. Yun. Dahil po yan ay pera ng taong bayan. Paano napunta sa kanya? Bakit po inangkin ni Mr. Bongo? Ginawa Sorry, niya- but... Opo. Idinikit niya lang yung pangalan niya sa malasakit. Kumbaga, dati na po yan mga sistema sa ating mga ospital. Dinikit niya lang yung pangalan niya. Kaya, na-associate po sa kanya. Kaya maganda po yung Kaya paglilinaw nyo na ang sinasabi niyang malasakit program ay kanya. Hindi po. Sa gobyerno yon, ibig sabihin,
pera ng taong bayan. Galing po sa national government po yun. I thought that was it. Talagang pera ng bayan ito. Wala naman pong budget po ang mga senador para sa ganyan. Ayun. Kaya talaga kailangan natin, no, yung makamit itong talagang tulong, diretsong tulong mula sa gobyerno. I-dedicate ni Mr. Bongo ang kanyang niya. pangalan sa Malasakit Center. Ayan ang sabi ni Nurse Aline. Pero ang tunay na malasakit po dapat, ng pamahalaan, maglaan po ng sapat na budget pangkalusugan sa public health care. Ayan. Kasi po ang nangyari pa, ang budget cut ay indikasyon po ng kawalan ng priority, no? Hindi po pagpapahalaga ng ating pamahalaan. At matagal na pong nangyayari yan. Never po talaga na na-prioritize ng pamahalaan kalusugan. At ang isang realidad din po ay PhilHealth, siningil pa ho tayo through PhilHealth, di po ba? My goodness. Ni-require pa ang mamamayan na magbayad through PhilHealth. Yes. Patapos, nagbayad ka na nga, pagkakailangan mo, 10% lang, halimbawa po hospital bill, kung ang gastos mo ay 100,000. 10,000 lang i-cover sa iyo. Pero ilang taon ka na pong So naguhulog. 90 mag-shell out ka pa ng 90,000 para sa ano. Ganun talaga. Oo, malaki. Napakaliit malaki. po ng benepisyo. Basta ang malasakit hindi po kay Mr. Bongo yan. Opo. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Nurse Aline, ito kanina Sana nga po. binanggit ko, no, bago tayo mag-pause for a break, itong pagkaubos. Ano nga ba ang dahilan? Bakit itong marami sa mga nurse natin, even doctors, at saka yung mga iba pa, no, na nasa mga medical practitioners na, nag-aalisan. Mas gusto nilang magtrabaho sa ibayong dagat. Kaya nga. Oo. Ang number one na problema po natin talaga, yung kababaan ng sahod. Hindi nga nakabubuhay ang sahod ng karamihan sa ating mga nurse at mga manggagawang pangkalusugan at iba pang mga health professionals po. No? Sa bahagi ng mga nurses, meron nga pong nakakatanggap pa na 8,000 pesos kada buwan. Would you believe po, ganun kababa? Sa ngayon, Nurse? sa ngayong Registered panahon, nurse? napakaliit. Opo. Ngayon, kung ikukumpara po natin yung sa public at saka sa private, relatively mas mataas po sa government kasi meron po kaming nursing law na ang coverage lang po ay nurses na-upgrade na po sa government po. No? Na-upgrade po somehow. Kaya yung salary grade 1, salary grade 15 po for nurse 1 ay umaabot po halos siya ng 40,000 per month. Malaki pa. Okay na rin po. Pero Maganda nasa na yan. private. Pero alam nyo po, na-implement yan after 18 years no ng pagka-enact ng batas namin, which was 2002. Na-implement lang nung taong 2020. Oh my goodness. After Ibig sabihin, 18 years. Ano After pa, 18 dumaan pa ang Opo. COVID-19. Opo, kung hindi pa nagpandemya, hindi pa Oo. mabigay sa amin ang tamang Tama, sahod tama. sa pamahalaan. But it's already there. Ngayon po Okay. ini-implement na. Kahit Pero kawawa paano. yung iba na dumanas ng napakababang sahod ng matagal ng panahon. Ay yung sa pribado po, mas mababa kasi minimum wage earner lang po ang mga nurse. So, ibig sabihin po, sa NCR, tumatanggap lang sila ng 645 pesos per day dito po sa NCR. At pag lumabas na tayo sa NCR, kasi wala ho tayong national minimum wage, mas mababa pa po sa 600 ang natatanggap. Kagaya po, kagagaling lang namin ng Bicol, ang minimum wage nila doon ay lang, 395, wala pang 400 pesos. Naku, Pagdating natin sa Mindanao, lalong mas mababa. Halimbawa po sa Sulu, may members kami sa Sulu. Wala pang 400 ang sahod nila my kada buwan. goodness. Tapos, Imagine mo, How can they survive? Opo. At hindi pa sila nakakatanggap ng sahod on time. Kung minsan 2 Delayed. months delayed, 3 months delayed. Tapos kung contractual pa sila. So, hindi natin masisisi ang mga nurses na lumabas po ng bansa. Ilan ang ratio nito sa kanilang mga pasyente? Ngayon- Nurse, sa isang Opo. nurse. Sa general ward, sa public hospital po, at may nag-handle po ng 30 to 50 patients. Imaginein mo yun. Oh my goodness. Pero ang DOH standard po natin sa bedside nursing ay 1:12 only. 1:12. Opo. Sa general ward po yan. Ano? Kaya kung imagine nyo pa po, sa public hospital, dahil nag-overflow po ang ating pasyente, puno ang ICU, kung minsan nasa ward na po
So, regardless kung may mga gadget po ang ating mga nurse, sila pa rin po ang nag-aalaga. Yun. Kaya hindi po uubra na walang mga bantay ang ating mga pasyente. Oh, Kung madam. hindi po, makipapansin nyo po ang mga nurse hindi na nakakaupo, hindi na nakakasuklay, hindi na nakaka-CR, o yung baon po nilang pagkain ay inuuwi pa rin nila. Parang Nurse Aline, yan ang dahilan kung bakit maraming nurse ang masungit. Opo. Kaya nga po, kasi sobrang pagod nila, wala na silang panahon sa sarili nila, hindi po ba? Kaya napapagkamalan nga pong masusungit ang mga nurse. Pero magaganda pa rin sila. Opo. Pero kung titingnan po natin, mas systemic po ang problema. Ang healthcare system po natin kasi may problema. Hindi po sana hindi lang yung nurse ang nakikita natin o yung mga doktor na sobrang dami rin ng pasyente at sobrang oras ng trabaho, more than 24 hours kung minsan po sila nagwo-work. Tapos straight po. Kasi po, understaffed po tayo. Oh my Hindi dahil kulang po ang nurse o doktor sa Pilipinas, kung hindi po tayo nakakapag-hire ng kailangan nating nurse sa ating bansa. Ang problema po natin, paano natin sila mahikayat magstay, bumalik, at yung nandito na po, magstay on para hindi po sila umalis ng bansa. Yan, Yun po. oo. Dahil sa work conditions po, yung tanong nyo na bakit, yung sahod po, tapos understaffing ay matindi, alam naman po ng DOH yan, nakailang dialogue na kami, nakailang rally na kami, nakailang sulat na kami sa kanila, pero hindi po ito naaaksyonan. Ang isa po meron pa ho tayong labor export policy. Isang major policy po yan na babaguhin po dapat natin. Kasi mas gusto pa makita ng gobyerno na lumisan ng ating mga nurse kaysa alagaan po kami dito. Hindi po ba? Tama, kasi yung sinasabi nga, kasi kailangan ng gobyerno yung remittances ng mga Kita, nurse. no? Naalala ko, that was mas pandemic. gusto pa nila yung remittance kaysa makatulong kaagad. Nakumita, no? Opo. Nung pandemic, naalala ko, kayo po ang nanguna na kumontra doon sa policy ng Department of Labor na parang exchange nurses, di ba? Oo nga po, opo. Oo. Tapos yung iba Kasi mga... para kaming mga export products lang na barter commodity nga po. Kaya talagang umalma kami diyan kasi nakikita mo kung gaano tayo bigyan ng value ng pamahalaan. Dapat pahalagahan tayo, hindi lang sa salita po, no? Kahit si President Marcos nagsabi siya na mahalaga ang mga nurses, kitang-kita, lalo na nung panahon ng pandemya, kami raw po ang makabagong bayani. Pero hindi lang po sa salita dapat. Ano ba naman yun? Lip service na tayo yun. Diba? Dapat po supportahan nila kami, itaas ang mga sahod, bigyan ng sapat na benepisyo, at saka i-improve po ang work conditions. At dapat i-regularisa ang ating mga nurse at mga doktor. Lahat, wag mga contractual or JO. Pero ito, kaya nyo bang pantayan? Kasi sa totoo lang, ang mga kababayan natin na nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa, no? Ang lalaki ho talaga ng sweldo. Kaya talaga iba, nila, ang thinking nila sa Germany, lalo na sa ngayon, kahit napakahirap aralin yung mga spraken na yun, diba? Oo, inaaral po nila ang lengguwahe doon, makapunta lang po doon. Aktong. Diba? Opo. Ma'am, kaya ba natin? Hindi naman po natin sinasabing papantayan natin kasi baka mag-ano tayo ng imposible, magsabi tayo ng imposible. Pero ang sisiguruhin natin, yung nakabubuhay po na sahod, na kaya dito sa Pilipinas, na kaya po natin i-sustain ang pangangailangan natin ng pamilya nating nagsikap na pagtapusin tayo ng nursing on their own, yung ating mga magulang na naggapang ng ating pag-aaral, at yung kahit sarili po natin, kasi yung sahod po ng mga nurse kahit sa pangsarili, hindi kayang masustain yung pangangailangan. Sabi nga nung inana ko na nurse, naku ninang, kahit nga pambili lang ng makeup, kulang yung sahod ko eh. Kaya, yan ang isipin mo, no? ganun po kaliit kasi. Tapos napakahirap pa ng trabaho ng nurse. Actually, mahirap talagang maging nurse. Pero parang mas mahirap pong maging nurse sa bansang Pilipinas kung wala pong suporta ang ating pamahalaan. Kaya isa po yan sa ating programa na
Ipapanukala po natin yung pagtaas ng sahod ng mga nurse at allied health professionals to 50,000 pesos entry salary kada buwan. At sa ating pong manggagawang pangkalusugan, 33,000 entry salary. Kasi ang family living wage po natin ngayon ay 1,200 plus na po kada araw. Pero ang minimum wage po natin kada araw ay 645 pesos lang kada araw. So, napakalaki po ng gap. Pero yung panukala ninyo, Alin, is for the public nurses. Public and private po yan. So, yung sweldo? Yung sweldo po. Parehas na? Parehas na po, opo. Ipapantay na po? Ipapantay na po natin. Maganda na po. Yeah. Opo. Maganda yun. Pero ang sabi po ng management ng private hospital, naku, Nurse Alin, baka mahirapan hindi nila kaya. Opo. Pero ang provision po natin, opo, ang provision natin sa panukala natin ay may government subsidy. Sa ating Filipino-owned health corporations like hospitals. Kasi po, yung ating mga pribadong Pilipinong pag-aari na korporasyon sa kalusugan, dapat lang suportahan ng ating pamahalaan sa pamamagitan po ng government subsidy na enough. Kasi ang kalusugan, mahalaga po yan. Kung nakapag-subsidize nga sa ibang sektor tulad ng transportasyon, bakit hindi sa kalusugan? Hindi po ba? Opo. Ang sabi ko nga, meron nga silang akap. Meron nga silang tupad. May tupad pa sila. May AX pa ho sila. Marami. Okay. May MAIP pa sila. Pero lahat po yan dumadaan sa politiko, kaya nagiging nagpapalakas ng ating political patronage. Nagkakaroon ng utang na loob ang ating mga kababayan. So dapat ang pondo po ng bayan diretso po sa ating mga ospital, hindi sa politiko. Yan. Hindi po ba? Oo. Hindi tayo misunderstood ha? Opo. Oo, na magiging pagmamay-ari na naman ng kung sino-sino ha? Opo. Okay, sige. Marami pa tayong pag-uusapan, especially sa mga adikain at plataforma ng ating guest for today sa pagbabalik ng Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, nasa final segment na po tayo ng programang Pamumuno 2025. Bago yung aking mga mga hawak po ng mga pangalan ng mga nagpapa-shoutout at mga tanong hopefully masagot lahat ito Thank you. Teka muna, merong importanteng tanong si Tata Ben na binabato lagi sa ating mong guest dito sa programa. So Tata Ben, it's your time. Go ahead. Ito naman po wala naman pong hindi masagot ng ating special guest, Ma'am Alin, dahil nadinig na po ninyo ang kanyang mga binanggit kanina, advocacies and gustong gawin kung sakali po siya ay maluklok sa Senado. Pero, Ma'am Alin, Opo. Bakit nga ba kayo ang dapat iboto ng sambayanan? Why is it you that they're going to vote for this coming election? Kausapin po niyo sila. Opo, Sir Ben, at sa ating pong mga kababayan, ako po ang dapat iboto bilang senador kasi makakaasa po tayo na ako po ang mangunguna kasama po ng Makabayan Coalition, 11 po kami lahat, na igigiit natin at ipaglalaban ang karapatan sa kalusugan. Dahil po ang kalusugan ay matagal na pong napabayaan at naabandona na po ng ating pamahalaan. At kitang-kita po natin ang krisis sa kalusugan sa gitna po ng kagutuman at kahirapan ng ating mga kababayan. Wala ho tayong serbisyong pangkalusugan na nakuha at natatamasang matino sa ating public healthcare. At ang uunahin po natin ay magkaroon ng libreng gamot at libreng pagpapagamot sa ating mga public hospital na aabot po hanggang baryo. Gagawin po nating makatotohanan at realistic at kayang-kaya naman po kung ilalaan po ang sabat na budget sa pambansang budget po ang kalusugan. Magkakaroon po tayo ng dagdag na pampublikong ospital, mga barangay health stations po, na magkakaroon ng isang nurse, isang midwife sa kada barangay at
sapat na doktor at meron po tayong mga libreng gamot. Halimbawa po sa ating mga senior citizens, dapat may libreng gamot, lahat ng maintenance na medicines na kailangan natin, libreng padialysis po sa ating mga pasyente, mga laboratory procedures, diagnostic procedures, at mga operasyon po na kailangan natin. Mangyayari po yan at kaya po nating gawin dahil may pondo naman po ang taong bayan. Kasi ang problema po, hindi po napupunta sa tamang kalalagyan dapat ang pera ng taong bayan at ninanakaw pa nga po. Kaya babantayan pa natin ang pera ng taong bayan na dapat mapunta sa social services tulad ng sa kalusugan po. At itataas natin ang sahod ng ating mga health workers, kasama mga nurse, mga doktor at ibang manggagawang pangkalusugan at ibang health professionals po. No, sabi natin yung 50,000 entry salary para sa mga health professionals at 33,000 po entry salary para sa ibang manggagawang pangkalusugan. At yung pangatlo po ay pababain natin ang presyo ng bilihin, lalong-lalo na ang pagkain para po maging malusog po ang ating pangangatawan. Kaya po natin gawin yan. Anong pwede natin gawin? Tanggalin natin ang mga buwis, yung VAT po, no, sa pagkain, excise tax sa ating mga petroleum products. Bakit po? Kasi pagka inalis po natin ang excise tax saka VAT sa pagkain at iba pang produkto, mapapababa po ang presyo ng bilihin. Ang pera po natin, mailalaan natin sa pambili ng pagkain at mapapababa pa natin ang presyo ng bilihin. Ibig sabihin, itataas natin yung sahod, ibababa po natin yung presyo ng bilihin. Ito po ay makakatulong para mas mapaunlad yung buhay natin at magkakaroon tayo ng masasabi nating tunay na kalusugan ng bayan. Ano po? Yun po ang ating priority. Pero kasama po ng Makabayan Coalition ay makakaasa kayo na ang aming tatrabahuhin ay yung kagyat na kaginawahan ng buhay ng ating mamamayang Pilipino. Ibig sabihin po, may tunay na pag-unlad, may tunay na soberanya tayo at pambansang demokrasya. Ibig sabihin din po nito ay pagbibigay ng priority sa kapwa Pilipino. Hindi po yung interes ng mga dayuhan, hindi po interes ng iilan, hindi po yung interes ng mga dati na pong nagpayaman at nagpasasa sa pera ng bayan. At kailangan po natin ay mapaunlad po ang ating ekonomiya, pagkakaroon ng tunay na reforma sa lupa, tunay na reforma sa pangisdaan. Yan po ang suporta natin sa ating mga kababayang mahihirap at pagtanggal po ng buwis at pagbawi po sa mga nasa pribado ng utilities o kumpanya tulad ng sa langis, sa kuryente at sa tubig para po may mataas ang kakayahan po ng yung financial capacity ng ating mga kababayan at mas mapaunlad po ang buhay nila. Yun po ang ating unahin nating gagawin pag tayo po ay naging senador ng bayan. Yes. Nurse Aline, ano pong number sa balota? Number 4 po sa balota. Number 4. Nurse Aline Andamo para sa kalusugan ng taong bayan po. Okay. AA. Yes, okay. Eto na muna Pero mga... sandali yes, lang. Tatabe, go ahead. Just one. Kasi Oo. follow-up lang ito. Opo. Parang sa tunog ng pananalita po rin yung Health Committee ng Department ng Senado. Senate. Parang hindi po yata nakakatulong. Oo nga po, Hindi ba hindi nga po. uma-action? Ano po? Wala pong, kasi kami... Have you brought the matter to Opo, the... nakailang dalaw na po kami sa Senado at sulat, hindi po kami hinarap ng committee sa... Sino po bang Sino chairman ba? niyan? Si Senator Bongo po. Opo, hindi kami hinarap kahit ilang beses na po kaming nakipag-usap, dialogue at sulat, nagdala po kami ng sulat para malaman po ang hinaing ng mga nurse at ibang manggagawang pangkalusugan. Katulad Kaya po mga nabanggit po ninyo. Opo. Hindi man lang kayo binigyan Sino ng po ang pagkakataon. nakausap nyo? Yung mga staff po nila. Staff. Ayaw ni Bongo na kaharapin ho kayo. Hindi po natin alam kung bakit hindi po siya sumulpot dun sa aming appointment. Sayang. Oo, Baka sana hindi po niya alam ilatag kung anong sana. gagawin. Opo. Kaya kung mamarapatin po ng mamamayang Pilipino, sana po ako'y maging bahagi ng Senado para tayo po ang maging
baka maging chair po tayo sa Kayo Committee on mismo Health. na, dahil alam nyo na, no? Alam Opo. nyo na ang talagang problema Yes. Opo. when it comes to health. Wala po ibang nakakaalam ng problema kung di po yung tayo pong nakakaranas na True. ordinaryong mamamayan po. Tama po. Nurse Alin, I'll Andamo. see you in the Senate. Salamat po. Kung mamarapatin po ng ating mga kababayan. Very good. Okay, Alright. sige. Eto mga Baba ko tayo sa comments, mga comments. muna. Mula kay Booker Panotes, uy mate ha, nakapanood din ulit ako sa inyo, medyo busy. Okay, may matututunan naman ako at na makakapamili ng talagang maglilingkod. Totoo yan, Booker. Si Angelo Redaha nanonood sa atin, good luck incoming Senator Alin Andamo. Ay, salamat Ha? po. Si Ariel Catalan, Alin Andamo para sa Senado. Yay. Erison Martinez, ano po ang inyong plano upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon? Ha? Kasi syempre, pag senador ka, lahat ng aspect, 'di ba? Education, especially sa mga nasa medical field. Ayan. Po. Sa ating plataforma po, gusto po natin ay libre ang ating health sciences education. Ibig ko Opo. sabihin, libre ang tuition fee ng pagpapaaral po ng nursing or medisina Wow, at oo. ibang health sciences education. Yan. Para po ang mga magulang, hindi po sila nagbe-burden. Unang-una po ang edukasyon, kagaya ng kalusugan, ay karapatan din po, no? Na dapat sinisiguro sana ng pamahalaan. Ibig sabihin, in terms of priority, dapat malaki din po ang budget. No? Kung sa kalusugan po ay 5% ng GDP, sa edukasyon daw po ay dapat 6% ng 6%. GDP. ngayon po 3% lang. Kaya Oo. kulang na kulang din po. No? Pero sa health science education, gusto po natin libre po. So yan na po ay nasa plataforma natin na libre po ang pagpapaaral ng nursing at medisina at iba pa pong health sciences Ayan. course. Kasi Edison meron ng na, libre galing para na. sa mga doktor sa baryo Oo. Di ba? Meron Dapat. na yun. Pero bakit kulang na pala kulang. sa mga nurses. Kulang na kulang po at merong RSA o Return of Service Agreement. Sa atin po, ang proposal natin, walang conditionalities ang ating pagpapaaral ng libre. Beautiful. Alright, abangan po Okay. natin yan. Si Teresita Lopez ay may message din bilang tumatakbong senador. Ayan na. Ito daw ang kanyang iboboto. Okay. Ay, salamat po. Ralph Laksamana, iboboto ko yan sa Senado. Kailangan natin yung ganito sa Senado. Si Livia Raagas, ayan kanina pang nanonood sa atin, kailangan upo sa Senado number 4. Si Mikhail Cruz, meron pang isang question, paano nyo balak pondohan ang mental health programs, lalong-lalo na po yung mga nasa liblib. Actually, walang mga, ang hirap no? Pagdating sa mga, sa bagay, sabi nga, kulang daw tayo sa psychologist, tsaka psychiatrist. Yan nga po, totoo po yan. Oo, Nurse Alina, anong gagawin mo dito? Kailangan po kasama yan sa priority programs po natin, yung mental health po. Kailangan meron tayong extra and special facilities po at saka yung training po ng ating mga mental health experts po. Yan. And meron pong existing na mental health law, i-improve po natin yan kasi hindi po ganon kalakas, hindi ganon ka sinasabi natin, marami pa pong kulang. Oo. Kailangan ma-reinforce natin at ma-implement po. Ma-implement talaga yung mental health law para merong sapat na serbisyo po sa ating mga kababayan. Habang Yes. nag-worsen po ang economy, no? Tapos meron pa tayong problema sa human rights violations na nangyari lalo na sa kanayunan. Nagkakaroon Tumataas ho na tayo mental. ng mga issues at mga mental health disorders. Oo. Yeah. Not only mga liblib na lugar, Nurse Arlene. Opo. Just recently, ang Department of Education nagsabing kailangan sa mga eskwelahan na mga mental health experts din, no? Opo. Para sa mga Lalo kabataan. na-stress ang kahit mga kabataan Oo. ngayon. Masyadong Stress Kaya nag-aaway-away na sila, nagsasaksakan na sila di ba? Masyado May mga silang- ganyang balita masyado Okay. silang tensyonado. Tensyonado na. Shout out naman kay Rona Manlapas, Genesis Quezon, Michael Cruz, Lizal Carranza, Gerard D. Pernero, Eden Pedralvez, Jose Sanding, lagi nanonood sa atin, ang mga ospital ng Tondo, ayan, staff po nanonood sa hello atin po, ngayon. mga ha? taga-ospital ng Tondo. Napupunta Yes. rin po kami dyan. Oo. May kaibigan din kaming doktor. Ayun. Angelo Redaha, Shane Ruado, Zian Andre Verano, Melissa Carcedo Galindez, Annalisa Laksa, Azali Esteliore, Sani De Leon, Arm Andraneda, kay Uno Maki, and of course, kay Karen Mendoza Pama. Thank you so much po sa panunood.
Ayan. All right, Ma'am Aline Nars, Aline, Jocelyn Nars, Aline Andamo, thank you very much, ma'am. Thank you very much po. Wish you all the best at hangad po namin ang tagumpay po ninyo at sana po magkaroon po tayong nurse sa Senado. Yun. Marami pong salamat. Good luck po, Maraming salamat po. ma'am. Okay. Ayan. Okay. So, papalo na tayo. Yes, mga kabahagi, maraming salamat sa pagsama sa amin dito. And of course, salamat din sa mga nasa production, sa panguna ng ating head na si Miss Ango, of course, Manager Ram Malonzo, andyan din si Serge Magat, and kay Viana Sweet Ferrer. Maraming salamat. Siyempre, kasama natin dito si Carol Renia, ha? From UST. Yes, oo. Training nating napakaganda. Oh. Ayan. Aha. And At syempre po, pasalamatan din po natin ang ating mga technical people sa panguna ng ating technical director. Walang iba kundi si Engineer Dave. At Yes, Engineer, thank on you. board ngayon, nandyan sila Joshua Seda and Dromar Napay. Ayun. Thank you very much. Oo. Aldrin Santiago, researcher po natin, and other students from Adamson, LPU, CEU, and FEU. Okay, so mga kabahagi, sumainyo na naman po ang isang oras na talakayan dito sa ating programa kung saan hinihimay natin ang mga adhikain at plataforma ng mga tumatakbo ngayong eleksyon. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Binion. At syempre po, ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.